Hello guys, magandang araw. Ayan, may share lang ako sa inyo guys na simpleng technique para matanggal yung mga lumot sa ating halaman kapag bago natin display sa pet shop. Siyempre, pangit naman guys kung magdi-display tayo sa ating tindahan tapos malumot siya, may algae or may mga snail. So, meron akong natuklasan guys na simpleng technique na hindi naman trabaho para matanggal natin yung mga lumot sa ating mga halaman. So pakita ko sa inyo guys yung sinasabi kong halaman na talagang madalas nagkakalumot, nagkaka-algae. So ayan guys, ito yung aking isa sa mga talagang nagkakaproblema ako noon. Before ko kasi siya i-display, gusto ko wala ng mga lumot kasi pangit naman guys, 'di ba? May mga algae siya. Tapos i-display natin sa pet shop. So dati minamano-mano ko yan guys na tanggalin yung lumot niya, kaya lang talagang may mga naiiwan guys. So may na-discover ako guys na technique para hindi na tayo mahirapan. So kita nyo naman ang kapal ng lumot guys, diba? Pangit naman kung ganyan natin i-display yan sa pet shop. Talagang hindi siya presentable. So kahit yung iba basta mga naka-submerge ko guys na halaman, dahil nga may kasamang isda, nagkakalumot talaga. So okay lang sana kung walang isda, tingin ko hindi siya magkakalumot kasi hindi naman siya dudumi ng gusto. Ayan, ito guys, katatanggal ko lang ng mga lumot yan, pero yung nasa hindi nakadikit sa hindi nakadikit sa halaman. So ayan, pakita ko sa inyo guys yung technique na sinasabi ko. So kuha muna ako dito guys ng halaman para pan-display natin sa pet shop. So madali lang mag-harvest nito guys, yung mga ganito, kasi malambot lang naman yung ugat nila. Hilain lang natin, okay na yan. So ayan guys, kita nyo yung lumot. So kung isa-isahin natin yan guys, mahirap, tsaka talagang may masasama na dahon na masisira. Kaya ang ginagawa ko dyan guys ay ganito. So sample lang to guys, meron na akong mga na-harvest kahapon. So ayan, hugasan ko lang muna yun siya guys, para yung mga dumi-dumi matanggal. Pero yung lumot guys, hindi yan matatanggal Ayan. Ayan, kita nyo may lumot pa rin talagang hindi matanggal. So ang gagawin ko lang guys, ayan, kita nyo yung mga shrimp na yan guys. Yan ang talagang ang lakas magkain ng lumot yan guys. So sila na yung gagawa ng trabaho para sa atin. Ang ginagawa ko guys, nilalagay ko na lang sila dito. So itong tank kasi na to guys, yan, yung breedingan ko rin yan ng mga live bearer. Pero naglagay ako dito ng shrimp. Noon nakakaunti lang, ngayon ang dami na nila guys. Siguro mga nasa may 1,000 na siguro to guys. Kaya ang bilis na nila maglinis. So yung mga nilagay ko kahapon guys na halaman, ayan, halos maubos na nila yung lumot guys. Makapal pa yan kahapon. Yung part dito guys, halos wala na. Ayan, malinis na. Ayan. So ganun lang kasimple guys, wala na akong ibang ginagawa. Nilalagay ko lang sila dito ng ilang araw. Pag nakita ko na katulad nito, yan guys, malinis na siya. So pwede ko na siyang lagyan ng bato pampabigat, tapos itatali ko sa ganito. So display na siya sa pet shop. Ayan. Ayan guys, kaya malinis na siya. Wala na siyang lumot. So wala na akong ibang ginagawa guys, ganun lang. Bala na yung mga shrimp na maglinis niyan. Ayan, kita nyo naman, malinis talaga siya. Pag ganito guys, maganda na siya i-display sa aquarium kasi malinis na nga siya. Ayan, presentable na siya. So kita nyo guys, yung mga shrimp natin dyan, andyan lang yan. Marami yan. Ayan.
Ayan yung iba guys. So, malaking tulong talaga guys yan yung mga shrimp. Dati kasi hindi ko alam na kumakain sila ng ganitong klaseng lumot. Kaya hirap na hirap ako. Talagang pinipigtas ko paminsan yan yung dahon. Kasi pangit nga siya tignan pag sa aquarium na may ganito. So, nung naglagay ako ng halaman dito na may lumot, aksidente lang guys, hindi ko naman sinadya talaga. Naglagay ako dyan, wala lang akong mapaglagyan. Mga ilang araw nakita ko malinis na talaga. Kaya simula nun, ganun ang ginagawa ko guys. Kapag meron akong mga halaman, before ko dinidisplay sa pet shop, nilalagay ko muna dito para siguradong malinis siya. So ito guys, ilang araw lang to. Ito yung kahapon kong nilagay guys, malinis na. So ayan, siguro dalawang araw lang malinis na siya. Okay na siya guys. Ito. So yun lang guys, yun lang yung technique na ginagawa ko. So ako wala na akong ginagawang trabaho, hinahayaan ko na lang yung mga shrimp na magtrabaho para sa akin. So ayan, pinapakain ko rin pala yung mga shrimp ng eto. So tingin ko maganda ito sa kanila. Hindi siya sinking pero ano talaga, nakikita ko pag merong mga ganyan na natitira yung mga isda, sila yung kumakain, tinutumpukan nila. Ayan, ayan, naglayo. Pero ayan, pag may mga ganyang diyan yan sila nagtutumpok. So marami pa yan guys dyan, puno yan ng mga shrimp. Kaya ang bilis maglinis ng ating mga halaman. Ayan, lahat ng halaman ko dito na mga matagal na malinis talaga. Walang mga lumot-lumot. Ayan. So, ayun lang guys. Ganun lang kasimple. Wala na akong extrang ginagawa. Inaantay ko na lang na magtrabaho para sa akin yung mga shrimp. Tapos, after nyon, so, pwede nang i-display. Pwede na siya ilagay sa aquarium nyo. Kung mag-aquaplants kayo or pambenta, kasi malinis na siya, maganda na siyang tignan sa aquarium. So ayan guys, sana makatulong sa inyo yung video para lalo na sa mga newbie at mga gustong paramin tong aquaplants pero nang problema dun sa mga algae. So kasi naging problema ko rin yan dati. So ayan guys, kita-kita sa susunod na video.